Allow me to introduce our resource speaker for today's webinar. So he is the head of the livestock department from the Mindanao Baptist Rural Life Center Foundation Incorporated, also known as MBRLC. And MBRLC is also a certified learning site for agriculture and one of the beneficiaries of the Swine Industry Recovery Project. Kaya naman po, sure ako na napaka-knowledgeable po ng ating resource person for today's webinar. So, are you ready for hashtag Let's Go Dairy? Huwag na nating patagalin pa. Let's give a virtual applause to our resource person for today, Mr. Israel Guanga. Hello po, sir. Good morning po. Good morning. So, sir, kumusta po ang biyahe papunta dito? I took early trip para walang traffic. Okay po. Saan mga po ang ating farm, sir? Saan po tayo? So, ang farm is sa Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Okay po. So, talagang nag-early talaga kayo. So, Yes. lalo na po this holiday season, grabe po yung traffic. Yes po. So, ano po, sir? Kumusta naman po ang preparation niyo for this holiday season? For this holiday season is okay lang. Normal. Anong klaseng normal, sir? Like, busy pa. Busy pa. Okay po. So, Oo. sir, baka may mga gusto po kayong batiin po sa ating mga live viewers or may pa-shoutout po tayo. Hi pala sa mga, pa-shoutout pala sa mga kasama ko, sa family ko, sa mga nanonood ng mga kilala, at sa mga farmers natin, especially sa mga dairy farmers. Good morning sa inyong lahat. Siyempre po, sir, wag na natin pong patagalin pa. Before we will give the floor to Sir Israel, we would like to encourage our viewers to also comment their questions at babalikan natin ang inyong mga katanungan after ng discussion of our resource person. Ayan, if you're ready, comment hashtag Let's Go Dairy. And bago magsimula si Sir Israel sa kanyang discussion, let's watch first a short video. Ay, wala na daw pong video. Diretso na po tayo sa presentation, sir. So, Sige yan, po. sir. I will give the floor to you po. Okay. So, habang waiting po sa ating presentation, sir, ano naman po yung madalas po nating products na binibili po this holiday season? This holiday season, syempre, hindi mawala yung one of the dairy products, yung queso. So, yan is one of the dairy products. Then, sa bahay naman, mostly po, we have milk. Kasi, nasa farm lang naman po. So, fresh from the goat. Then, to table. So, yun yung most, every morning. Currently, sir, marami naman pong nag-order na. Now, wala naman. More fresh milks lang po kasi. But, everyday po nauubos yung production ng milk naman sa farm. Opo. So, ayun nga po mga ating viewers for today. Let us all give a virtual clap po sa ating resource person po dahil ready na po. I think ready na po tayo lahat. Let's go dairy po.
Okay, so I will give the floor to Sir Israel for his presentation on Dairy Done Right, providing safe and quality milk from farm to market. So, good morning sa lahat, no? So, today siguro pag-usapan natin is more about sa dairy done right, how to basically process ang milk natin, no? Yung ano lang, yung sa bahay lang pinoprocess o yung conventional way of processing milk, no? So, a little background sa amin is, so Mindanao Baptist Rural Life Center Foundation Incorporated started way back September of 1971. So it was founded by our first director, Reverend Ray Harold Watson. He's an American missionary. Pumunta sa Mindanao to teach agriculture. Then, ayun, kaya nabuo yung center namin. Then, isa din ang center namin sa nag-pioneer ng dairy goat production. So, currently, at until now, yung center is kilala pa rin sa dairy goat production, especially producing goat's milk and producing breeder goats like Anglo Nubians, no? So, bakit kambing yung ano, no, yung as a pinopromote namin to produce milk? Meron namang baka, meron namang kalabaw, no? So, why goat? Then, so one of the reasons is ang goat kasi is, aside from milk, we have a good meat quality, no? Maganda yung quality ng meat ng goat at saka yung gatas ng kambing, no? Have you tried? Masarap yung gatas din ng kambing, no? Then, goat is very easy to manage animal, no? Kasi nga maliliit sila compare mo sa ano, no, sa ibang livestock like cattle. If you are a small farmer, medyo mahirap mag-alaga ng dairy cattle kapag maliit lang yung space mo for forage development. Kasi nga po, hindi pwedeng mag-produce ng gatas kapag wala kang ipapakain sa alaga mong hayop. Kaya medyo easier yung goat i-manage kasi mas maliit yung consumption ng pagkain at saka hindi sila ganun kalaki para alagaan. Then, the good price of goat meat and milk, no? So, yun. Even before, until now, yung presyo ng mga products natin from goat is hindi siya na bumababa. Hindi din gaanong tumataas, but nami-maintain niya in a good price, no? So, let's give you an example, like for meat, dati sa farm namin binebenta lang namin ng around 120 pesos per kilo yung isang kilong karne ng kambing. But right now we sell it at around 250. It's way below the current market price of 500, no? But for the community lang naman, kaya nagbebenta kami ng ganun kababa na presyo, no? Then for the milk, we started before at 8 pesos per yung nakasupot-supot lang na fresh milk, no? Hindi pa siya nakabote before. Then right now we sell it at around 40 pesos per 350 ml na bottle at 100 pesos per liter of milk. So yun yung bentahan, yun at least cheap pa yun compared to other places na umaabot ng 150 to 200 pesos. Then, bakit goat's milk is yung acceptance, no, ng community sa fresh milk is rapidly expanding, no? So, naalala ko pa noon, pahirapan ang pag-introduce ng fresh milk sa mga tao kasi nga kailangan mo pang ibigay ng libre para lang itangkilikin yung gatas. Kasi nga pag sinabi mo kasing gatas, ang alam natin na gatas yung galing sa sachet na Bear Brand or
or anong any powdered milk, no, na nabibili sa tindahan. Kaya medyo pahirapan yung pagbenta. Pag sinabi po ang gatas ng kambing, aba, may gatas pala ang kambing. Kaya medyo pahirapan yung pagbenta ng gatas before. But right now, because of continuous yung pag-advertise natin ng gatas, hindi lang sa amin but whole of the dairy sector, especially si National Dairy Authority, no, tumutulong na yung gatas natin, no, palaganap na uminom ng fresh milk, no. Kaya yun, natututo yung mga tao na uminom ng fresh milk. So may diagram dito na pinapakita yung comparison ng nung gatas, no, from goat to cow to human. So makikita natin yung mga nutritional values ng milk natin sa mga sa mga gatas na napoproduce sa mga farms. So either you are a dairy farmer ng cattle or dairy farmer ng goat or your dairy farmer ng buffalo. So yun yung yung pakita namin. So next is so paano ba mag-start na mag-produce ng milk? Siguro let's start with saan ba magsisimula talaga. So let's start with the 3 factors. So makikita natin dito is una nating isipin is yung nutrition, kasi pag walang nutrition na maibigay sa hayop, wala silang maibibigay na gatas. Then factor din yan yung genetics, kung ano yung ginamit natin na breed ng hayop na gamitin natin para pagkuhanan ng gatas. Then yung management. So hindi pwedeng maganda yung management mo, pangit yung genetics mo, pangit yung nutrition mo, so pangit din ang kalabasan. It should be yung tatlo, sabay-sabay sila para magkaroon ka ng productive, no, na milk production. So let's start with the nutrition. So una, pag sinabi kasing nutrition, meron diyang nakalagay na palatability. Pag nagpapakain kasi tayo ng hayop, hindi pwedeng magpapakain ka lang, tapos kung ano lang yung kinuha natin na damo, bigay mo sa hayop, tapos yun na yun, no? So hindi pwedeng ganun. It should be pag nagbibigay tayo ng pagkain ng hayop, especially sa goats natin, is more on yung mga nutritious na mga damo. Now, let's give you an example. Meron tayong 3 kinds of pagkain ng kambing. We have the legumes and the non-legumes. Pag sinabi mong leguminous plants, so ito yung mga protein source na mga halaman, tulad ng Madre de Agua, ipil-ipil, Indigofera, Rinsuni, Clementia, yun yung mga examples ng mga leguminous plants. Pag sinabi namang non-legumes, like let's say, yun yung mga high protein din, like Madre de Agua and mulberry. Then we have the grasses, no? Like the Napier, the Guatemala grass, and many kinds of grasses, no? So, yung mga ganun, pag alam natin yung mga mga klase ng halaman na pwedeng ipakain sa hayop na mataas ang sustansya, sila yung mga sila yung mga may magagandang palatability, especially the legumes for the goats, no? So yun, isa yun sa i-consider natin. Hindi pwedeng magbigay ka ng ano bang hindi palatable, like hagonoy, like spear grass o yung kugon. Hindi pwedeng ibigay sa kambing yun, walang sustansya yun, o hindi kinakain ng kambing yun, no? Then balanced nutrient diet. It's very important na balanse yung pinapakain natin sa alaga nating kambing. Una, dapat sakto sa protein, then sakto sa energy, and sakto sa vitamins and minerals. Hindi pwedeng magbigay ka ng tahop-tahop lang sa kambing mo, no, na hindi sakto yung crude protein content doon, kasi ang mangyayari doon, mag-iba yung epekto sa alaga mong kambing, no? Na bakit so sinabing balance, hindi pwedeng feeds lang ipapakain sa kambing, dapat bigyan mo ng damo. Kasi baka mamaya gagawin nating parang ibang hayop yung kambing, no? Pakainin lang feeds lang. Mayat-maya nagkakaroon na ng diarrhea, mayat-maya nagkasakit, namatay, no? So ang primary talaga na pagkain ng kambing is damo.
So, dapat bigyan natin silang iba-ibang uri ng halaman. Din succulents, no? Binibigay natin na mga halaman sa kambing is tinatsansaya rin natin kung gaano kalaki o kagulang o kabata yung binibigay na halaman. Hindi pwedeng masyadong bata kasi mataas ang moisture content, prone sa diarrhea at saka prone sa pagtatae at bloat yung mga alaga nating hayop, no? Di rin pwedeng matanda yung damo kasi nga more on fiber na lang siya, wala na siyang nutritional value. So nabubusog yung alaga natin pero wala na siyang nakukuha, no? So yun, importante na kino-consider natin. Let's say for example sa Napier, kailan ba maganda ipakain yung Napier sa mga alagang kambing? Depende sa pag-alaga ng Napier, no? So, kami sa farm, practice namin, tatime ka ng Napier, no? Ha-harvest mo. So, galing pagputol mo, pag tumubo yan, around mga 35 to 40 days, pwede mo na siyang putulin ulit para ipakain. Yun yung mga magandang ipakain na fresh sa mga alagang kambing at saka sa baka natin, no? Pag isa-silage mo naman, so, maybe more than that, like around mga 50 to 60 days old, pwede mo na siyang putulin para gawing silage naman, no? So, yun yung isa sa mga examples. Pag sa mga leguminous plants naman, as long as nasa 3 to 4 months old na yung legumes natin from harvest, pwede natin putulin ulit yung sanga, no? Then, variety, especially when you are into dairy goat, kailangan ng mga alagang kambing natin ng iba't ibang uri ng halaman araw-araw, no? Hindi sila mahilig sa isang halaman lang isang kainin, no? Gusto nila is variety or different kinds of plants na kinakain sa isang araw. Ideally, kailangan ng goat ng at least 3 to 7 kinds of grasses a day na kinakain, ano? So, yun, isa yun sa mga kino-consider natin. Kasi pag isang uri lang, mamaya hindi nakakain yung kambing. Then, yung dami ng binibigay natin sa mga alagang hayop, it's very important, no? Na alam din natin kasi minsan, pag sobrang dami o kulang yung pinapakain, hindi natin nabibigay yung kailangan na pagkain, no? Ng mga alagang hayop natin, no? So, may it be for the goats, for the cattle, or for the carabaos, no? Then, yun, importante yun. So, paano natin nako-compute yung dami ng kinakain ng hayop natin is, ang inaano natin is, ano yung mga maintenance ng hayop is, una, 10% ng kanilang body weight, yun yung dapat kinakain ng isang hayop sa isang araw. Maintenance lang yun, no? Kung gusto mo may production, so it should be more than that. So, let's say for example, yung alaga mong kambing is tumitimbang ng around mga 30 kilos multiplied by 10%, that is around 3 kilos of forage plant dapat niyang makain sa isang araw, no? Then economics, no? So, paano ba natin may balance yung pag-aalaga ng hayop at saka yung kabuhayan natin, no? Hindi pwede kasing bumibili ka ng pagkain tapos wala namang bumabalik sa'yo, no? Bibili ka ng feeds, bigay mo sa kambing, tapos wala siyang binibigay na gatas sa'yo. So, gumagastos lang tayo. So, yun, tinitimbang din natin yung side na yun na kahit papaano, may babalik at may babalik pa rin para sa pamilya, no? Hindi naman kasi tayo nag-aalaga ng hayop just for fun or just for para lang sabihin goat lover tayo or animal lover tayo, kundi para na rin makatulong sa natin, no? Sa pamilya. So, yun. Isa yun sa mga tinitingnan natin. So, yun yung sa nutrition na side, no? Then, dito tayo sa genetics. It's very important, no, na yung breed ng hayop na inaalagaan natin is alam natin ano yung qualities nila. So, we have, papakita ko lang is more on sa dairy goat, no? So, we have 3 breeds na meron kami sa farm. We have the Saanen, we have the Anglo-Nubian, and we have the La Manchas, no? So, itong tatlong breed na to is tatlong magagandang kambing. 3 dairy breeds, at the same time,
they have different din qualities of milk, no? Pag sinabi mo kasing quality ng gatas, hindi lang siya nagdedepende sa nutrition, but also it depends on the breed of the goat, no? Pag sinabi mong maraming gatas, number one dyan si saanin. When you say Holstein kasi ng dairy goat, dyan si saanin papasok, ano? Pag sinabi mo namang nasa gitna yung gatas, yung quality ng gatas, hindi masyadong malabnaw, hindi masyadong thicky, andyan si Anglo Nubian, ano? Pag sinabi mo namang napaka-creamy ng gatas or medyo thick yung gatas niya, is andyan si La Mancha. So, depende sa breed, lalabas din yung quality ng gatas. At the same time, hindi lang sa breed, no? May factors din affecting the management and the nutrition. Paano natin sila pinapakain, ano yung pinapakain natin, or fresh base ba tayo, or naka-silage base ba tayo, or naka-concentrate tayo. Depende kung ano yung practice natin sa farm. But, basically, isa sa naka-apekto sa quality ng goats natin is yung breed nila. So, yun. Then, we also have the management. It's very important na mapag-usapan ang management natin sa mga dairy animals natin. Unang-una, papasok dyan yung health program. Pagka pangit yung health program management natin, hindi tayo on time nagbibigay ng vitamins, hindi on time nagbibigay ng dewormers, baka mamaya hindi tayo makapag-produce ng milk, or walang capacity yung hayop mag-produce ng gatas kasi nga mayroon siyang problema, nagkasakit, namatay, o ano pa bang mga problema, no? Once din kasi, pag nagkamali ka sa health program mo, in the middle of your lactation period or lactation, pag kukuha natin ng gatas ng kambing, ma-stop mo kasi nga hindi mo magagamit yung gatas kasi nagbigay ka ng antibiotics. Ganun. So, or nagbigay ka ng dewormer. So, yun. Sayang din yung gatas na yun. No? Then, sanitation is very important kasi nga, pag hindi maganda ang sanitation sa farm, napaka-prone sa mastitis ng mga alagang hayop natin, no? Kasi nga nagproduce sila ng milk, tapos marumi pa yung kulungan, automatic nagkakaroon ng mastitis yung mga alagang kambing natin. Nagtataka tayo bakit ang init-init na ng mga others nila. Minsan pag pinipiga natin, instead na puti ang lalabas, kulay pula, kulay yellow, or kulay maamoy, parang ganun, no? So ibig sabihin sira yung gatas ng kambing. Then, animal care natin, mini-maintain din natin yung well-being ng animals through what? No? Hino-hoof trim natin sila, nililigo natin minsan pagka may nakikita tayo medyo problema sa skin nila, no? At the same time, yun, pinuputol natin yung mga sungay, kung ano pang mga activities na nakakabuti sa mga alaga nating kambing. And it's very important to always keep records sa lahat ng ginagawa sa kambing, may it sa breeding, sa milking, sa mga activities ng goat, para makip track natin kung ano yung mga pinagbibigay natin sa kambing o ano yung mga pinaggagawa natin sa mga kambing. It's very important to have records always, especially when you are doing dairy, kasi nga dyan mo malalaman sinong mga anak niya, sinong pwedeng mag-breed sa kanya, sino ang pwedeng sino ang mga maraming gatas, so sino yung mga i-retain natin na mga lines, sino yung ibebenta natin na mga lines, parang ganun. So it's very important to have records para meron kang basis na mga decisions na gagawin mo sa farm. Kaya may record keeping talaga. Then sa breeding, it's very important na sa breeding management natin, ma-program natin na mag-produce tayo ng gatas ayon sa projections natin, no? Kasi sa breeding naman tayo ang nagdi-dictate kailan natin pwedeng ipabuntis yung kambing, kailan manganak yung kambing, kailan tayo mag-produce ng gatas. So through breeding, kaya natin i-dictate yung magiging production natin, no? Kung kailan. So makapag-forecast tayo kung kailan peak season, doon natin i-target na mag-produce ng maraming products. So like dairy products, like milk, no? And kaya ganun, through breeding, lahat kaya nating ma-project yung production natin. So yun yung mga ginagawa natin sa
sa farm natin para makapag-produce ng magandang quality ng gatas. So that's to produce milk. So